magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. กลอมมันดังจอกจอกจอกจอกโครมโครม We could actually see how big these creatures are. Ang daming mga ahas. Grabe. Ma-amaze ka, hindi mawawala yung amazement. You know that this behavior is not natural. Grabe. Parang dyan siya kumukuha ng lakas sa tubig. Sa Cambodia, makikita ang Tonle Sap, ang biggest lake in Southeast Asia. Ang unique sa kanya, meron siyang mga flooded forest. Dito, nangingitlog yung mga isda, yung mga ahas, dito tumitira. At napakaganda ng biodiversity. Nandito na tayo, no? Papasok tayo dito sa Tonle Sap. Pakitid ng pakitid yung mga karsada dito. Ito yung mga trap na ginagamit nila. Yung mga isda kusang pumapasok dito sa loob. Pero ngayon, pag nakapasok na yung isda, yung mga ahas naman, na-attract sila, kaya nahuhuli din sila. Gusto namin pag-aralan anong klaseng water snakes meron dito sa Tonle Sap para makita talaga yung natural habitat ng mga water snakes na ito. May 7 klaseng water snake sa Tonle Sap. Ang daming mga ahas. Grabe. 51 na rainbow water snake versus 20 na Tonle Sap water snake. Yung Tonle Sap water snake ang na-classify ng IUCN as vulnerable. Uy, ito yung mga nahuli nila doon sa net. Yung mga ganitong ahas, hindi naman sinasadyang hinuhuli, kaya lang either kasama ito sa kanilang pagkain or may nangongolekta daw na mga middleman dahil pinapakyaw ito ng mga may-ari ng mga crocodile farm. Makikita namin yung 7 klase ng water snakes, Kaya lang, ipapakain pala siya sa buhaya. You normally feed them fish and snakes? Try kasila na. I said many kind of things, but he normally feed fish, snake, and the chicken. Doon na, dinabas nila yung mga crate na mga water snakes. Doon pa lang parang wow. Ang dami pa palang water snakes dito sa Cambodia at pwede silang magpakain nito for the crocodiles. Ito yung mga typical na snake na nakukuha doon sa Tonle Sap Lake. At accidentally lang ito nakukuha habang nagfi-fishing sila. Pero isa lang ito sa mga crocodile farm dito sa Cambodia na ang pinapakain nila ay yung mga water snakes. So isipin niyo, kung gaano na lang ang nadideplete nito sa Tonle Sap Lake. Sinort out namin yung mga snakes and nakita ko kung ano yung pinakamaraming species ng snakes sa pinakakonti. So ito yung nahiwalay namin na rainbow water snake o yung tinatawag na Enhydris enhydris. So mukhang common siya. Dahil kita mo nakapili kami ng 2
bungkos. Ito yung ulo niya, maninipis ang ulo ng mga rainbow snake. May pangil siya sa likod. Pero hindi naman ito venomous. Pangalawa, sa pinakamaraming nakuha natin is itong Tonle Sap water snake. Maitim yung tiyan niya na may konting dilaw-dilaw. Tsaka malambot ang katawan niya, no? Okay, so ang estimate ko dito sa Tonle Sap water snake nasa mga 200. Hindi ko inaasahan na dito sa crocodile farm na ito, dito ko pa makikita yung 7 species ng water snakes. At ang isang crate nito, tumitimbang siya ng 100 kilo. Ang pinaka-interesting feature nitong tentacled water snake is itong tentacles niya. Nakakabit dun sa ilong niya. Meron din siyang rear fang. Yung kanyang kaliskis is very rough. So, sumunod dun sa tentacled water snake ay itong checkered keelback snake. Ang pinaka-characteristics nitong Asiatic checkered keelback snake ay itong pagka-checkered ng patterns niya sa likod. Tapos may nakapapa ako dito, no? So, it's either bagong kain nito or buntis. Susubukan kong pasukahin, ha. Ito na, palabas na yung kakainin niya. O ano kaya yan? Napakaamoy. Isang klaseng isda. Pero malamang matagal niya na itong nakain, ano? So naagnas na yung kinain niya. 9 na buckorts. Ang pinaka-characteristics nito ay matataba sila. Malalaki yung ulo. Tapos pag tinignan mo dito sa gilid ng muka, meron silang stripe. At itong napaka-prominent na bands nila sa tiyan. Pero hindi siya kumukompleto, no? Ito yung tinatawag na puff face water snake. Dahil ito yung mukha niya, no? Parang maga yung mukha niya. At matataba itong mga ahas nito. Pero from the side, makikita natin meron siya mga brown bands. Tapos ang tiyan niya puti. Nakita ko ang lalaki. Siguro madidescribe ko para siyang yung mga payat na talong. Tapos ang haba siguro mga 2.5 to 3 feet ang haba ng mga ibang snake. Ganito sila nahuhuli sa mga net tulad nito. Nasira na yung net para lang makuha siya. Pero pag suot nila dito sa net na ito, natatrap na sila. So ito yung tinatawag na red-tailed pipe water snake. Orange yung dulo ng buntot niya. At maging babae o lalaki, lahat ng mga buntot nila mamula-mula at maiksi. Habang pinapakain ng crocodile nito, kitang-kita ko na ganadong-ganado yung mga crocodiles. At meron silang paniniwala na pagka water snakes ang pakain, mas masasaya daw yung buhaya, mas mataas ang hatchability ng mga crocodiles at yung mga hatchlings sila, mas malalakas daw to. Pero hindi pa ito proven. Curious ako makakita kung anong itsura ng mga water snakes na ito dahil may nakita ko parang, feeling ko parang buntis. So, nag-dissect ako ng mga 2-3 malalaking water snakes. So, mukhang ano nga ito? Mukhang mga eggs ito. Female ito, no? Dumating